Makausap naman natin ngayon vlogger and former press secretary Trixie Cruz Angeles. Ito, maganda to. Panoorin niyo itong naging interview kay Attorney Trixie. Ito yung maganda yung pagpapaliwanag niya tungkol dito sa pa-victim ni Senator Hontiveros. Kasi 'di ba, taka yung yung pag-mislead ng mainstream media. Kasi ang alam natin sa umpisa, nagsampa ng kaso, kinasuhan niya yung mga vloggers ng cyber libel. So hindi pala totoong nagsampa ng kaso itong si Senator Hontiveros. Ayon dito kay Attorney Trixie, so panoorin po natin. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. So yun, malinaw wala pang nakasampang kaso rito sa mga vloggers. Ang nakasampa ko lang ay reklamo sa NBI. So ibig sabihin, naghahanap pa ng ebidensya itong si Hontiveros dahil alam nila mahina pa yung kaso, yung reklamo nila sa korte. Kaya nagpapasaklolo sila sa NBI, which is tama naman yung totoo. Pero yung sa balita kasi, ang lumalabas, kinasuhan na yung mga vloggers. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, itinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, Attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Pagkita niyo yung nagiging pattern, parang kagaya nung sa Tricom, di ba? Na inaakusahan nila yung mga DDS vloggers. Meron silang sinasabi na mga vloggers daw na binabayaran ng China. Diba? Pinangalanan kagad nila yung mga vloggers doon, tinatawag sa Tricom. So, same pattern yung ginawa dito ni Senator Hontiveros na binroadcast niya kagad yung mga pangalan ng mga
vloggers na di umano ikinakalat daw yung sinungalingan ni Alias Rene. Ang ginawa lang naman nito nila Atty. Trixie, nagpayak lang naman sila dun sa video, nagbigay sila ng opinion, at sabi nga naman niya, di ba, naging balanse naman sila dahil pinuri pa daw nila si Ontiveros. Pinakita rin nila yung side ni Ontiveros. Pero bakit si Ontiveros? Parang ang dating, siya yung kinakawawa nitong mga vloggers. Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Tignan ninyo, wala ngang nag-circulate, at least ako, and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una, kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kasi nga sabi nga ni Jason San, napahiya rito si Ontiveros kasi yung ginawa niyang witness sumabog sa mukha niya. Nabuko yung kanyang pattern, yung sabi nga ni Topacio, di ba? May pattern to na strike rin na nga. So ibig sabihin, lalo lang nahuli yung kanyang gawain. Yung alin ba yung gawain ni Ontiveros? Sabi nga ni Atty. Topacio, di ba? Gumagawa to ng mga peking witness, yung kanyang diskarte na parang kinopya yung diskarte doon sa panahon nila Trillanes na tungkol doon sa Davao Death Squad na hindi naman napatunayan ni Leila de Lima na ilang taon siyang humawak sa kaso na yun, mula CHR hanggang naging DOJ Secretary hanggang naging senador siya. So hindi naman nila napatunayan. Kaya ang ginawa, nagtanim na lang o gumawa na lang ng peking witness tulad ng ginawa ni Ontiveros. Tapos siyempre alam niyo naman may pagka gumagamit ng arte. So nagpapa-victim play para magmukha siyang kinakawawa dito. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly, wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si Alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, itong Alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plan? Yun, very well said yun. Sinabi rito ni Atty. Trixie. Tama nga naman yung punto na yung itong si Alias Rene, hindi naman siya under oath sa mga sinasabi niya. Therefore, puro ito pa lang, akusasyon pa lang. Pero bakit nagpuputok agad yung butse ni Senator Ontiveros? At the same time, ang nakikita natin dito, paano mag-react ngayon dito yung NBI? Kasi ang maiipit ngayon dito, NBI. Kapag ito, dinismiss ng NBI, kasi patatawag ng mga vlogger, siyempre, tatanungin kung totoo ba yung sinasabi ng Ontiveros. Siyempre, hahanapan nila ng resibo o ng ebidensya yung sinasabi ng Ontiveros na nagpakalat nga daw sila ng kasinungalingan nito ni Alias Rene. Siyempre,
may mga ano yan, may mga clip dapat yan naka-attach. So, ipapakita dapat yan kung ano yung sinasabi ni Hontiveros. Eh ngayon, patunayan ng NBI na walang ganung malicious intent dun sa cyber libel, maiipit yung NBI na baka pag dinismiss nila to, sila ang babalikan ni Hontiveros. Siyempre, mag-amo yung, kumbaga, yung amo ng NBI, yung DOJ secretary, na kasama nilang tumabaho dun sa sa KOJC, sa mga Duterte. So, siguro iniisip dito ni Hontiveros, baka patulungan sila ni Boying Rimulya, ni Secretary Rimulya, tungkol dito sa issue ng yung pagbaliktad ng ng itong witness, kasi ginamit din to ng DOJ eh. So, mababaliwala yung sinumpang kaso kay Buloy kung mapapatunayan nito ni Alice Rene na totoo yung sinasabi niya na binayaran lang siya. Kaya tingin ko rito, medyo delikado rito yung NBI dahil hindi nila hahayaan na mapahiya si Hontiveros, kasi pag napahiya si Hontiveros, babalikan sila nito, malamang sa malamang. So, abangan natin kung ano yung magiging ganap dito sa mga susunod na araw. So, sa nga pala ulit, kung hindi pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman palambing ng konti o pasubscribe naman. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.